Hi guys, yan ang lunch ko ngayon. Late na akong lumabas kaya yan, gutom. Ang dish na to ay Vietnam noodles. Lasa nito is medyo siya, medyo maasim-asim. Tapos yung meatball niya, may meat doon sa loob. Yan, kain po tayo. Guys, tinanggal ko na yung background niya. Kasi maingay. Makikita nyo yung mga sa likuran ko, mga nagpa-party-party doon. Kaya maingay siya. So, tinanggal ko yung sound. Kain tayo guys. Medyo masarap din siya. First time ko na-try to. Kasi ang daming mga klaseng lasa ng noodle na ganyan, dry noodle. Meron din may sabaw, ganun. Iba yung yung Chinese noodles. Iba yung lasa niya. Ito is maasim-asim. Kasi nga Vietnam dish. Yeah. Ayan, kain po tayo guys. Guys, late na akong lumabas nga kasi nga nag-live stream ako kaninang umaga 8 to 12. Tapos nag-try akong matulog kung makatulog pa ako kasi napuyat ako kasi nag-edit ako. Mga 2 o'clock siguro ako nakatulog kagabi. So, yun. Puyat si Inday. Tapos, nag-LS ako ng umaga. Mga 8. Kaya, try kong natulog. Hindi naman ako makatulog. Kaya, lumabas na ako. Pero, at least nakapag-rest ako ng konti. Mga 2 plus akong lumabas sa bahay. Tapos, yan. Nagdiretso na ako sa hawker center para makakain. Guys, grabe na yung malaki na yung tiyan. Kaya, kailangan ng exercise and less food na. Tingnan nyo. Ang laki. Ay, nako. Ang pangalan pala nitong noodles na to is Kowloon. Ganun ba yung pronunciation? Kowloon ramen. Vietnamese food. Vietnamese dish. Mga kaibigan ko dyan nandito sa Singapore. Try nyo to. Nasa hawker center lang mga to. May parang may asim. Yun. Pero okay na din yung lasa niya.
Masarap din. Kailangan natin matikman yung iba't ibang klase ng pagkain, iba't ibang klase ng noodles para para malaman kung ano yung mga lasa. At pag uwi na sa Pinas, wala nang mga tuoy. Kaya wag damutan ng sarili, guys. Nagtatrabaho tayo. So, sometimes kailangan nating makatikim ng ibang klaseng pagkain. Ayan, habang kumakain ako, guys, naka-live stream si Sis Marisa. Pinapakinggan ko yung LS niya. Magpa-contest ba naman nagpa-contest siya, tapos tawag nito. Akala ko mag-start na siya. Nagtimpla pa siya ng ng kape ng amo. Na suspense ba? Yan, mga Pinay yung nasa likuran ko, guys. Kumakain din at mga umiinom ganon. Yan, masarap din yan. Kaso pagbasa na, chewy na. Maganda kapag medyo mainit-init pa yung kalalagay. Crispy talaga. Habang kumakain ako, tinitingnan ko yung yung sa live stream ni Sis Marisa. Yeah. Guys, plano kong pupunta sa Labrador Park today. Kaya samahan niyo ako dun. Ganda dun. Nakaka-relax yung huni ng wave. Guys, nakukulangan ako sa off day ko. Gusto ko talagang every Sunday. Kasi dalawa lang, kaya tapos late pa akong lalabas. Kahit naman nung hindi pa ako nagla-live stream. Late na talaga ako lumalabas. Ito ang kagandahan dito sa mga amo ko kasi hindi kanila papakialaman eh. Once na off day mo. Hindi yung ibang mga Chinese dyan, magtrabaho pa bago lalabas. Tapos pagbalik pa sa off day, magluto or maglinis, ganon. Na-try ko na ang mga yan before. Grabe yung unang amo ko dito sa Singapore. Pero naka 5 years ako sa kanila. Tiis-tiis lang ba? Yung 2 years ko na yun, wala akong off day. Pero kinaya ko. Then, the next contract is may 2 off day ako doon that time. Pero, yun nga yung amo na sinasabi ko. Pag sa umaga maglinis, pagbalik mo sa bahay, parang nabagyo. Diyos ko, wala silang konsiderasyon ba? Na, alam mo yun, naglinis ka, expectarin mo na sana ganun din pagdating. Pero, hindi. Grabe. Ang kalat. Kaya, pero natiis ko pa rin. Kasi, sa umaga noon, nag-aaral ako noon.
nag-aaral ako, enroll ako dito ng tourism management. Bali half day yun. So, yun, pagkatapos ng klase, warla, kasama ng mga classmate, ganun, chill lang. Tapos parang hinahabol ko talaga yung oras ko nun. Kasi nga, 5 o'clock ata yung curfew ko eh. 5 o'clock or 6. Kasi pagdating ko dun, hindi na ako magluto pero kailangan ko pa rin magtrabaho. Yan guys, malapit nang matapos yung noodles ko. Tara sa Labrador Park. Samahan niyo ako guys. Ipasyal ko kayo doon ng ganda. As in. Mga hapon hindi na siya masyadong mainit. Tapos maraming mga tao doon nagpipiknik, jogging, ganon. Yun na, malapit ko nang matapos yung pagkain ko guys. Dito pagkatapos kakain, ililigpit yung pinagkainan. I mean, dadalhin yung tray sa may na kung saan nilalagay yung mga plates. Para yung mga maghugas, kukunin doon. Ganyan dito. Kaya malinis. Yun guys. Last mouth. Guys, thank you for watching. Ingat po tayong lahat guys. God bless. Yan. Kailangan ilagay sa paglagyanan. Thank you guys. Bye.